Konnichiwa buddies, magandang araw sa lahat ng mga subscribers natin sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas na tayo. Then mayroon pa tayong mga viewers sa Amerika, sa Japan at iba-ibang mga countries sa buong mundo. Ibig sabihin worldwide na tong vlogging natin, no? Ginagawa namin to para makatulong sa mga explorers na gustong matuto sa proper procedure ng remapping, then proper procedure ng treasure hunting. Anyway, pasalamat kami sa mga tropa natin dito na bago, sila si bro, saka mga family nila. Hindi lang namin sabihin ang pangalan kasi ganyan kami ka secretive, no? Confidential yan, no? Yan tinatawag namin na what you see, what you hear, leave it here. Kami lang ang magkakilala. So anyway, kilala nyo muna ako, saka si Black Phantom. Okay, so nandito tayo ngayon sa Zamboanga del Sur. Medyo malayo-layo ang biyahe namin eh. Okay, so nandito sa area na to. Ang area na ito ay talagang Japanese camp dati. May mga living witness na nakakita ng mga Hapon na nagstay dito matagal-tagal din. Okay? Then ang kasama natin ngayon ay Team Katuga. Bansay Team Katuga. Bansay. Okay. Team Katuga means kain, tulog, gala. Ha? Salamat ako, parang kinukuha ang linya ko ba? Eat, sleep, and explore. Thank you bro. Okay, Team Katuga, maraming salamat sa pag-invite. Sa accommodation. Then sa lahat-lahat, mga mabait silang tao. No? Ganun ang mga tropa natin dito sa Zamboanga del Sur na Team Katuga. Okay, thank you. Then kasama natin si Black Fox ngayon, siya yung videographer. Okay. Maraming salamat po. Salamat. Bansay. Okay, bansay lahat. Okay, baby boy. Bansay. Okay, so dito na tayo. Diretso tayo sa remapping ha. Kasi medyo umulan dito. Nag-test dig na kami. Na-remap na namin itong maliit lang na area dito. Then may mga 8 deposito na trace. Then nagsample talaga kami ng trenching or test dig. Kasi hindi tayo magpataka o kalot. Baka maging sungkaan yung area natin. Dapat scientific approach. Kasi engineer nga nagbahon. Yan. Kaya primary talaga yan pag may history ang lugar. So pag may history na may Japanese encampment yan, alam na natin yan. Ibig sabihin yan, prepared site. Okay? So diretso na tayo sa hukay natin. Shout out muna Team Cake Master kay Black Fox yan, from Black Fox. Okay? Team Trail Masters. Trail Master. Bansay, salamat. Bansay. Diretso na tayo. Ipapakita muna namin ngayon. Okay. Itong tinatayuan ni Black Fox. West side ito dito. Okay? West side. Ibig sabihin dito mag-sunset ng araw. Sa harap niyan east side. Okay. Dito sa east side, dito makita natin ang tinatawag natin na fulcrum point or bench marker or BBM, no? Big boulder marker na ginawa nilang reference point. Tingnan natin. Kamay na yung okan. What? Okay? Okay. Tingnan natin to. Ang bato na to, pag ganito na, medyo malaki na, ang tawag namin dyan, BBM. Alam nyo na ang BBM? Okay. Big boulder marker. Baka sabihin nyo ng kumpanya. Big boulder marker. Ito talaga ang term niya, ha? BBM. Kung tingnan natin to, ang bato na to, may sukat to siya na, natin to para makita. May sukat siya na 4. Yan, 4 feet. Okay? Kabila naman, sarado 4 din yan. Yan o. 4 feet din. Okay. Ang nakapagtaka nito, kasi pinakating siya. Ayan, tingnan nyo, may cutting yan. Dito. Ang cutting niya, yan, 18. 18 inches. Ayan. Okay. Kung titingnan nyo, ito makita kong kumpas. Para makita nyo ang direksyon. Pag dito ako, sa bato na to, yan. Harap ako sa araw. Diyan ang araw. Diyan ang east. Ayan, 90. 90 degrees. So, baka simot, west is
270 degrees. Okay. So, dyan ang araw. East side. So, ibig sabihin, pag nakaupo ako dito, ito. Yan. Makikita ko ang sikat ng araw. Yan. Din makikita ko ang mga bato sa harap. Okay. Sa iba nito, baka magkamali kayo ha. Maghukay ka agad kasi sa east side siya. Pero hindi, kasi may tinatawag tayong coordinate markers. Okay. So, ang tawag natin ito, bench. BBM. Para siyang upuan, no? Makaupo ka eh. Kasi yan eh, 4 na tao. Yan. Daming hulmigas. Okay, makaupo ka. Yan. Okay? Nakalak siya dito. Nakalak din dyan, no? Okay, dito na. So, galing dito, sa BBM na to, abante tayo, mayroon tayong makikita na araw. Ito. Klaro You're lang? vlogging? May letter W. So, ibig sabihin in front. Araw yan. Mayroon pang isang araw. Double araw to eh. Yan. Okay. Ang direksyon niya, west side. 270 degrees. Okay? So, ibig sabihin, papunta tayo doon. So, pag pupunta ka dito, babangga ka ng pader. Wala namang hole dyan sa pader eh. Okay? So, ibig sabihin, aakyat ka. Para to siyang hagdanan. Aakyat ka dito. Then, makaakyat ka rin dito. Pag aakyat mo dito, sa top, may makikita kang butas. Ito. Ayan. Hole yan. Kasya yung 3 daliri. Yan. Na masisidla ng tubig. So, hindi dadaloy ang tubig. Pag lalagyan mo ng tubig, dyan lang siya magstay. Asan yung tubig natin? Sampulan natin. Yung baso na maliit. Yan. Sidla ng tubig. Para makita nyo yung sikreto nito. Pati lang na tubig. Okay, thank you bro. Okay. Ano dito ka? Nagkape. Diba? May hole siya dyan, oh. Lalagyan natin ng tubig. Yan. Mapupuno yan. Yan. Pero hindi dadaloy pag puno siya. So, ibig sabihin, reference point lang siya. Okay? Thank you. Parang kape. Okay. So, ngayon, nakita natin ang double arrow, then W. So, papunta tayong west side. Okay. So, ibig sabihin, aakyat tayo sa hagdanan para may makita. Dito, walang hole eh. Para makita hole. Para makikita lang natin ang hole na ito. So, pag makikita na natin, isometric viewing, makikita natin ang dig site saka yung mga harap na mga marker. Mga marker sa harap natin. Okay. Diyan. Kita. Explain ko yan mo yan. Okay. Ano pang relevant dito? Ito, tingnan natin. Ang big boulder na to, ito, nakatagilid. May arrow to eh. Yan. Direksyon niya yan is 2 to 5. Okay. Saan siya sa babangga? Dito sa babangga. Oh. Dito. Nakapader to. Yan. Sa top niya, mayroong bilog na naman. Yan. So, in front. Okay. Kukupas tayo. Makukuha natin dyan ang 315 degrees. Galing dito, may passage na yan. Ulit. Babangga ka sa pader na ito. Ito sa benchmark natin. Ito. Okay? Then, pag makita natin yung pader na to, so yun na, ginawa tong passage. Due west. Yan. Diretso yan doon sa dig side natin. Ito. Pakita tong side ito. Yan o, madaanan. Diretso yan doon. Okay. So okay na. Na-explain natin ang benchmark. Saka ang mga lock point dyan. Then, ibig sabihin nito, hagdanan para pang isometric. So, walang load dyan sa harap. Kasi puro arrow yan na makita. Double arrow yan. Isang arrow. Pangalawang arrow. Direksyon niya, due west. Babangga ka dito sa hagdanan. Aakyat ka. Ulitin ko, aakyat ka para isometric. May makita kang butas. Ibig sabihin, one load in the front. Kasi, pag tingin mo sa butas, sa drop nito, wall type ito. Naka-wall ito, nakapader. So, ibig sabihin, boundary na ito. Okay. Baba tayo doon. Meron pa siya. Okay. Dito naman tayo sa gilid. Mamaya na yung butas. Dito, may explain ko dito. Okay. Sa south position natin, yan. Before natin kunin yung this side yan. Sa south, due south yan. Okay. Mayroon nakalak dyan na bato. Ito siya.
Signan mo din ang tubig to. Yan. Ang tubig yan. Okay, tingnan nyo posisyon ng bato. Nakaslope. Yan. Okay. Anong relevant ang bato na to? Cutted yan. Ito cut din. Okay. Galing dito sa bato na to. Yan. Pwede na ito upuan. Dadaan ka dito. Itong big boulder na sa harap niya. Ibig sabihin nito travel. Isa, dalawa, tatlo. Okay. Dadaan ka dito. Dito. Maglalak ang paa mo dito. Sa gilid. Mayroon niyang siyang wall type na maliit yan. Okay? Ito yung pangatlong bato. Na may kaharap na isa. Ibig sabihin nito, ginawang passage. Ba, klaro? Ano? Daanan. So, ibig sabihin, from this point, straighten mo yan. Straight dito, may kanto din. Dito, may daanan siya. So, itong bato na to, tingnan natin. May sikreto to eh. Alam nyo yung sikreto nito, pointer ito. Or directional pointer. May makita tayo ditong tinatawag natin na fire element kasi nakasaw to eh. Yan, 180 degrees. So, doon sa kabila, norte, creek na yan dyan, tubig. Okay, ito siya. Ito yung araw. Yan o. Araw. Yan. Yan. Then, itong sikreto niya, may hole yan sa baba. Yan. Kasya yung dalawang daliri. Ibig sabihin, gold deposit. So, this arrow, or fire element, sa south makita natin, is pointing to gold deposit. Ayan. May sukat yan. From this point, kasi dos, kukuha ka ng 2 yards, size yan dyan. Galing dito sa top. Okay. Tingnan natin sukatin. Basta ito. Yan. Ganun pa rin posisyon. Maupuan mo yan eh. Yan. Pag upo mo dyan, mayroon naman siya siding oh. Kita nyo? Ang ganda ng bato no. May side yan oh. Yan. Ganun kasimple, buddies. Okay? So before natin explain yan, dito muna tayo. Balik tayo sa west side. Mayroong marker dito. Ito ha, cutted din. Wall type. Dito, itong bato na to. Before that, kunin muna natin ang alignment ng mga BBM. Yan, big boulder marker. S side yan no. Sa west side niya, doon, tayuan mo, Black Phantom. Yan. Yan ang tinatawag natin na platform. Flat yan. Yan. Galing dyan, sa likod niyan, mayroon pang BBM na nakalak doon. Sa likod dyan, yun na ang bundok. Then may creek na dyan. Okay. So, ibig sabihin, nakalak na siya dyan ang deposit. Lock point niya. Dito tayo, pabalik. So, 1, 2, 3. Ganoon. Ito siya, ginawang passage. Okay. Kunan mo dito, please. Kung titingnan natin, parang triangle to eh. Kasi nasa south position to. Sa norte niya, may bato dyan. Sa likod. Yan. BBM pa rin yan. So, ang mangyari ngayon, kung titingnan ang angle dito, di triangle siya. Dito tingnan natin. Yan. Din kunan natin sa likod na view. Dito. Tinabas to eh. Ito yung tabas niya. Tingnan nyo ha. Tabas. Nakalak dito. Yan. Palaki ang tabas dito. So, dito sa taas, yan, malaking passage na. Yan, kasi yan ang kamay ko. Passage. Ang angle niya yan, yan, titingnan natin. 45 degrees. Tatama tayo sa dig site. Oh, 2 to 5 ba kasi mo 45 degrees. Okay. So, anong sikreto ng bato na to? Ito. Titingnan natin. From this top, okay, diba? Diyan, basag-basag. Dito makinis, oh. Ano siya? Ang sliding position yan. Pag sa slide ka dito, slide ka dito, may tatamaan kang bilog. Yan. Sarap. So. Yan, klaro lang. Din cutted yan, cut. Yan. Yan. Ito siya. Yan. Diretso yan sa dig site natin. Saka itong passage, diretso yan sa dig site natin. So, ganun siya. May sikreto pa to. Mayroong letter T. Yan o, itchy to, isa T-type, baliktad, inverted T. So, pag sukatin mo to dito, lock mo yan, inverted T. Kita lang? Yan, inverted siya. Meaning, downward. Okay? Underneath. So, saan ang underneath niya? Itong tinuturo niyang passage. Papunta doon tayo. Pagpalalim. Okay, dito na.
So nakuha na natin ang sa paligid niya. Din ito ang pinakamaganda. So tinatawag natin na intersign. Kung makikita ang intersign nito, pag doon tayo sa kabila. Yan, ito siya. Ito, yan. Enter yan. Okay? Papasok tayo. I-enter tayo dito. Pag enter natin, may lock dito na bato. Ito sabi ko kanina, walling to eh. Naka-wall. So, dito, tapyas pa rito. Titingnan natin bato na to. Okay, yan. Okay. Sige, dito ka ba na? May explain ako dito. Itong tinatawag natin na hole. Na may masisidla ng tubig kanina. Okay? Sarap niyan, meron pa. Ito. Yan. May dalawa pa. Parang mata, no? Okay. Pasilip siya dito. Ito ang magandang code, buddies. No? May linya yan dyan eh. Dito, may linya. Ito magandang linya niya. Hindi na namin nilinisan na. Yan. Kita nyo yung linya na to. Yan. Tapos may dot sa ilalim. Ito. Linya yan. Ito. Line. Then, bilog. Ibig sabihin yan is Sagiro. No? Isa yung Fujiki strokes. Old kanji yan. Ibig sabihin ito, Sagiro. Linya. Tapos may bilog sa baba. Yan o. Linya talaga yan. Tapos may bilog. Okay? Ibig sabihin yan, below, downward. Ano makita mo? Terrain, place, or mountain, or tree. Walang tree, may mountain ka makita sa baba niya. Okay? So, salamat sa insights kay Paring Jandi, mentor ko na kumpare. Okay? Sa mga sekreto. Ito, isa itong sekreto na may load talaga dito. Confirmation siya sa gero. Ibig sabihin, pababa ka nito. Di ba hagdanan yan, akyat ka, pagbaba mo wall na, tatayo ka dyan, ano ka pa. Pagbaba mo dito, may stepping stone ka, dito ka. Kaya dito tayo nagukay kasi may sukat yan. Yan, size pa rin. No? Doon, maybe. Okay. Saan tayo tatama? Dito na. May sukat tipid. Na phantom. Diretso dito sa big size. Kunan mo lang ng maybe. Yan tatama. Diba? Dito. Dyan. Okay, so yan ang 9. Okay? So 9 yan dyan. Back to back 9 pa rin yan. Pagkukuha tayo dun sa hagdanan. Sige, dyan na lang. Okay. So ito na ang dig site natin ngayon. Anong nangyari, buddies? Pag susunod natin gawin, na-trace na natin, na-remap na natin, kukunin natin ang center dig site. So dito ang sentro. Kahit wala ka pang detector, basta alam mo sa remapping, makuha mo ng sentro. Pero papakita pa rin namin ang mga gamit nating detector mamaya. Okay. So dyan siya ang sentro. So ito, platform pa rito, makatayo ka dito. Facing west ka na. Pagharap ka doon, pader ang makita mo na may Sagiro code. Old kanji, meaning downward. Okay, so downward or below. Below that, travel ka, dito na makita mo na ang mga ebidensya. Okay. Nang nag-trenching na tayo, yan ang sukat natin, 5x5 yan. Preparasyon yan sa pagpalim. Para kasya yung dalawang digger sa ilalim. Sukat, 5-5. Trenching to pero diretso na to. Kasi tinapala na natin eh. Dapat may trapal. Ang trapal, ang gamit ito, kahit mag-ulan mag-init, makatrabaho tayo. So walang barrier. Wala sa gabal. Okay? So nang hinukay na natin, ito nangyari. 5-5. Okay na, good. Thank you. Kung haharap ka dito, makita mo yung pader na yan sa taas. Pag hukay natin, may pader din dito. No? Yan sinasabi natin, kung ano makita mo sa taas, makikita mo din sa ilalim. Yan o. Pader yan. Pakisukat na pantom, na pader. Almost 2 feet kapin na. Dito na lang, baba. Ang vertical ano niya. Pataas. Vertical, pataas. Yan. 2 feet no? 2 feet ang pader. Pero hindi pa natin alam ha. Kasi hindi pa natin nakuha ang lalim yan. Okay. 2 feet sarado. Okay. So ito na ang trenching natin. Pag trenching natin, maliit pa lang yon. Kaya pinalakihan natin kasi may may mga bato na malaki sa ilalim. Itong una nakita natin. 1 foot pa lang lumabas na to. Saan to nakuha? Sa sentro mismo. Sa sentro to bro, no? Okay, itong tinatawag natin na primary marker. Mayroon yung ukit.
Yung original kwan. Oh, yan, makinis. So, titingnan natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sides. Itong sinasabi namin ni Parijande, V-cut. Ha? Hindi directional yan. Directional, ito sa ilalim na. Ibig sabihin ito under, yan o, letter V. V-cut. Okay, baliktarin natin. Pag baliktad natin yan, yan. Mayroon siyang letter C, oh. Diba? Klaro? Okay. Then mayroon siyang footprint ng bata. Yan, oh. Kita lang pa. Na malagyan ng tubig. Tubig na pod. Gamay lang. Pakita ko lang. Ito yung V-cut. Sukat. Sukat dito. Sukat. Oh, may lang. Sukat dito. Tataas niya. Taas. Okay. Tataas siya ng 3C. Okay. 14 pala. 14. Okay. Dito sa kabila. Pinakataas niya. Diyan. 15. Okay. Dito dulo. 15. Ano, lock mo. Yan. 15 yan. Okay. Tubig dito. Ganito siya. Baliktad na to ha. Yan. Oh. Kita nyo? Masisigla ng tubig. Makita mo na ano, footprint siya na may hole. Salamat bro. Yan. Diba? Parang bata lang. Saka itong letter C niya. Yan. Ibig sabihin yan, metal element. Mayroon nakabaong metal. Ano yung gold? One of the precious metal. Gold, platinum, silver, gano'n. Yan mas maklaro po bumbasa. Okay? So, ibig sabihin, hindi ito makita kasi nakaganito to eh. Okay, baliktarin mo. Yan siya. Yan. Na maliit. Then, may hole. Nasisila ng tubig. Then, cutted metal element or letter C. Ibig sabihin, portal. Entrance. Okay. Thank you. Ito pa. Yan. Puros cutted. Yan. V-cut pa rin yan. Yan. Okay. Ito. 1 foot pa rin ito, no? Ito maganda sa gilid. Parang ilang danrats din. Oo. Yan, no? Kita nyo ka talaga. Turtle. Parang turtle head yan. Kinis. Yan. May bind sa neck. Pwede mo matalian, no? Yan. Okay. So dito to sa banda sa gilid. So, dito na tayo. Okay. Kung napansin nyo, may mga anay yan dyan. Good indication yung anay. May tingling effect yung ions ng gold sa kanila. Okay. Ito mangyari ngayon. Pasukat natin from this 2 feet na. So, 2 feet ng hukay natin. Diyan naglabasan ang markers. Napaka-unique dito bodies eh. Kaya, maganda tong site sa Zamboanga del Sur. Matindi ang setup. Tingnan natin. Dito sa side, mayroong bato. Yan. Hindi pa namin kinuha para makita nyo talaga. Dito naman, may bato din siya. Patusok. Yan. Manipis. Yan. Sa harap niya, dito, may bato dito. Pero tingnan nyo, ibang kulay. Parang bluish, no? Mayroon siyang linya. Yan. Itchy yan, isa. Yan. Saan siya diretso? Doon sa gitna. Parang araw na rin dyan, no? Yan. Pointing here. Ito, kung titingnan natin, parang ano, parang taming. Taming? Shield. Yan, formation niya. Okay. Dito naman, sa kabila, mayroong, dito ka siguro ka, mayroong wall type na bato. Parang box lang kasi. Pinatong lang to. Kunin natin itong maya. Makinis talaga to. Okay? So dito sa harap niya, wall type no. Sa south side, sa north side dito. May dalaw yan na tubig, na makadalaw ng tubig dito. Kunti. May wall din ito. So ibig sabihin ang wall niya, nakaparallel, east-west na posisyon. Pag pupunta tayong east, babanga tayo dyan sa pader, didiretso to, nakaparallel to, parallel lines. Ganun. Doon sa west din, babanga ka din doon sa big boulder na kalak. Okay. Sa gitna niya, buddies, ito. Yan, nakita nyo. Yan ang original formation pa. Hindi pa namin tinanggal. Dito naman sa south side, mayroong heart. Ito siya, oh. Yan. Itong bato na to, bluish pa rin ha.
Parang heart yan. Heart talaga yan. Maklaro lang Carl. Heart formation yan, no? Hindi to naigo ng bara kasi pag magpahukay kami ng test dig, iniingatan namin mga markers yan. Yan, oh. Heart yan. Dito naman lang, mas klaro dito sa kabila. Yan. Diba? Then, the same time, pointer. Ito tinatawag natin na V. Cut. Na, ibig sabihin na downward, under. So, kaya tama yung sagero na yon. Ibig sabihin ng sagero, downward, in front, downward, then under. So, ito na confirmation ng heart na pointing down ang arrow niya. Yan. So, dito, nakapader pa to. Pader. Yan. Okay? Magpapul to. Mamove na to. Tiway pala. Okay. So, dito pa, sa gitna. Ito. Ang center point natin ay ito. Yan. Kung titignan natin, makinis to. Cutted stone talaga to. Bluish. Cut din sa kabila. Kunin natin tumaya para makita nyo. Ito siya. Nakalak. Okay? Kung makita nyo pansin, letter key yan. Oh. Parang letter key yan. Ibig sabihin niya under. Okay? I-straighten mo to. Ganito, ayan, ganyan na, di ba? Yan, letter key yan. Meaning yan under. Underneath. Okay? Sa kabila niya, parang may kutsilyo. Ito. Haba to. Parang sundang. Yan. Linisin natin. Yan ang original position niya. Yan. Okay. Yan. Diba? Parang sundang. Yan. May cutted pa rin, oh. Triangle. Okay. V-cut pa rin yan. Yan. V-cut. Okay? So, kung tingnan natin, parang sundang yan. Yung pagtagtad. Okay. Sukat kipi. Kasi pwede niya ka na. Distansya sa ilalim. 17. 17 sarado? Okay. Tatarget tayo ng 17 to 18 to. Okay. So ganito na buddies. Ito ang matindi. Kasi flat siya. Naka-flat siya. Yan. May wall dito. Wall. Winter. Din may parang sundang dito na marker. Din ito siya. Nakalak dito. Nakalak dito. So, saan ang item? Diyan mismo. Diyan. Okay? So, hopefully naiintindihan nyo. Ngayon, papakita namin ang detection. Sana yung kuhan, detector. Jack 1 muna. Okay, thank you. Ganito paggamit ng Japanese wand, ha. Ang confirmation na lang to. Basta importante ang remapping tama. Yan. Diyan lang siya. Hindi ka nalampas dyan sa pader. Kaya nga may pader eh. Boundary yan eh. Ibig sabihin ito yung center point. Ito may letter key. Yan. Kung tingnan nyo, cut ito dito. Cut ha. Yan. Dito na, hindi ito sira, di ba? Shaft to. Shaft. Yan. Shaft under. So, dyan lang item natin. Dyan siya iikot, oh. Okay. Baka sabihin nyo, iniikot ko. Iikot talaga yan siya. Yan. Yan ang item natin. Okay? So, this heart is pointer. So, deposit. Pusog siya. Si bro. Ikaw daw, ditik bro. Para makita nila nga Ang owner na mismo. ang owner ng lupa to ha. Kasi hindi tayo ng loko buddies. Gabaan tayo ni Lord yan. Si bro, ang owner. Sikrito lang to. Ha? Oh, di ba? Siya nang gumamit niyan kasi marunong na siya gumamit. Okay. Next to that, gamitin natin ang aurameter ni Utol Kimso Takeda. Anyway, salamat paring sister. Salina sa Japanese one. Kilala yan si bro eh. Aurameter. Pakita natin, tatlo to eh, tatlong dala namin eh. So, ito yung aurameter. Kung mag-purchase kayo kay Utol Kimso Takeda lang. Ang paggamit ito pang siding, ganun siya. Yan, titira sa gitna yan eh. Yan. Simple lang siya. Pang check lang ng gold ions. May bala din to na gold. Pag gigita ka, ganun na, tatadtad siya, din iikot. Yan. Ibig sabihin, silver na. Okay? Yan. Pag sa gilid ka, hindi yan didetect. Tatadtad yan, papunta doon. Horizontal pa.
Pag nasa gitna na siya, ganon. Madali lang gamitin to. Ganon pa rin pag naka-vertical ka. Ganon. Hawakan mo lang maigi para move niya talaga yan. Okay? Yan ang kagandahan ng Aurameter. Calibrated yan. Japanese company ang gumagawa niya. Okay, yung Aura sensor. Hello ko bro. Ang Aura sensor, pag-checking ng kanto-kanto niya. So alam niyo man, may bala to eh. May gold to dito, 24 carats dito. Yan ang pakita. Dito na. Okay. Ganito lang siya. Short distance, gano'n. Tuturo yan. Diyan. Kung nakagilid ka, yun pa rin. Diyan lang siya. Pag kanto-kanto lang. Pag gitna na siya, ikot na yan. Okay? Cute pang ikot niya. Para makita mo na malakas, ganun siya. Adjustable yan. Okay? So, ganun ang ikot niya. Yan ang Aura sensor. Okay? So, naka-auto crimson pa rin to. Yan, calibrated to eh. So, sa advice ko lang, lahat ng gadget okay naman eh. Pag alam mo gamitin, yung alam mo ang kapasidad niya. Pero ang primary talaga natin, remapping, then test dig. Scientific method. Okay, ganun siya buddies. Tapos nakita nyo lang, no? Pang confirmation na lang yan na may active talaga. Okay? So ngayon buddies, baka na-excited kayo, no? Excited din kami. Kukunin natin to. Ito lang, ang mga maliit. Napansin nyo, ito ibang kulay. Medyo glow, medyo glow, medyo glow. Ito iba, no? Ito bluish tong tatlo eh. Okay? May pointer dyan. May pointer dito. Ibig sabihin, nakulong talaga ang item. So, hindi na yan kalabas. So, sa mga tropa natin dito, pwede ma-pull out to bro. Diyan lang muna yan. Bayan na yan. Pansin nyo ha, may wall yan buddies. Ulitin ko, wall. Kasi may wall na given. Ano makita mo sa taas, makikita mo din sa ilalim. Yan ang mga formation. Okay. Ito ko rin. Kuha, please. Okay, ito lang. Diba, flat siya. Kaya nakapatong dyan. Yan. Hard. Okay. Ganda na. Okay. Then, yung maliit. Ito. Kita nyo, mga cutted stone na may V-cut. Yung sabihin natin. Kasi ito nga ito. Try dong, dukala dong, gamay. Yan ang formation na letter key. Yan. Matibay no? Ayan mo na. Para sulit ang vlog natin. Ma-explain namin, di mapakita. Yan. Yan ang actual ha. Actual yan body trenching. Tingnan nyo. Yan. Mga cutted talaga no? May patulis pa. Diba? So unusual. Yan no? Cutted talaga oh. Letter C. Sit tight. Okay. Ayan. Okay. Ano, magkuha-kuha na ito daw? Ay, tayo na. Dili yan. Gahit yun. Sige, makuha na yan. Gahit no? Lawom ang dulot. Oo, lawom. Pinadulot yun siya. Sige, dili sa. Kaya ato sa kumano na nga tong vlog. Okay? So, yun lang buddies, no? Papagtuloy pa namin to. So, sana makatulong tong pinapakita namin na actual operation na vlogging para sa mga site din ninyo. Okay? Kaya ginagawa namin to para tulong sa mga Pinoy treasure hunters para makahit sa yung mga Pinoy, no? Kasi marami ngayon na gusto makahit eh. Kaya dapat proper procedure ang paraan. Hindi tayo hukay ng hukay na hukay dito, hukay naman doon. Masayang ang oras natin. Masayang ang pera. Dapat wise tayo, no? Pag maghukay tayo, dapat diretso-diretso na yan. So ganun ang setup. Yan. Okay? So din ang Sagiro code, no? Shout out again, paring dyan din nakara. Andyan sa Mount Apo, nagpalamig ka dyan ha. Ingat. Okay, kasama